Quarter 4, Aralin 4, Florante at Laura, saknong 69 hanggang 172. Kahulugan ng tekstong biswal na saknong 69 hanggang 172. Tayutay, mga layunin. Nasusuri ang mga detalye ng tekstong pampanitikan para sa kritikal na pag-unawa. Natutukoy ang mahalagang elemento, tauhan, tagpuan, banghay at tunggalian at detalye sa Florante at Laura na ipaliliwanag ang banghay, gaya ng pagkakasunod-sunod ng pangyayari, paghuyugto ng mga pangyayari, pagkakahanay ng mga pangyayari at pagbabalik-tanaw ng mga pangyayari, mensahe, pahiwatig at kaisipan sa Florante at Laura. Naiugnay ang mahalagang kaisipan ng Florante at Laura batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao. Nasusuri ang mahalagang pangyayari ng teksto batay sa konteksto ng panahon, sosyo-kultural, lunan at may akda. Nasusuri ang mga elementong panlingwistika sa Florante at Laura na ipapahayag ang sariling saloobin, pananaw at damdamin tungkol sa ilang napapanahong issue kaugnay ng isyong tinalakay sa akda. Nasusuri ang mga tekstong biswal na makikita sa Florante at Laura na ipaliliwanag ang kahulugan ng tekstong biswal at naiuugnay ang mga elemento ng tekstong biswal sa pag-unawa ng obra maestrang Florante at Laura. Bago tayo tumungo sa ating aralin ay magbalik-aral muna tayo. Sagutin ng mga tanong batay sa nakaraang paksa. Una, ano-anong istilong pampanitikan o literary devices ang ginamit ni Balagtas sa kanyang pagsulat ng Florante at Laura? Ikalawa, ano-anong alegorya ang makikita sa simula ng awit? Isa-isahin at ibigay ang kahulugan. Ikatlo, anong himagsik ni Balagtas ang nilalarawan sa unang bahagi ng aralin? Ipaliwanag. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Tala-aralin. Pag-aralan natin ang mga tayutay. Una, pagtutulad o simile. Ito'y paghahambing ng dalawang bagay, tao o pangyayari na magkaiba ng uri at kinagamitan ng mga salita o pariralang tulad, parang, gaya, wangis, animoy, wari, anaki. Halimbawa, ang mga anak ni Juan ay tulad ng kawayan, yumuyuko pag may unos. Pagwawangis o metapora, ito'y tahasang paghahambing din ng dalawang bagay na hindi magkauri ngunit hindi gumagamit ng mga salita o pariralang tulad ng ginagamit sa simile. Inilalapat ang katangian ng isang bagay sa bagay na inihahambing. Halimbawa, ang awitin niya ay punyal sa aking dibdib. Pagbibigay katauhan o personifikasyon. Sa talinghagang ito, ikinakapit ang katangian ng tao sa mga bagay na walang buhay. Itinuturing silang parang tunay na tao na may talino, kumikilos na may damdamin at nag-iisip at iba pa. Halimbawa, nagsasayaw ang dahon sa ihip ng hangin. Pagtawag o apostrophe. Ito'y panawagan o pakiusap sa isang tao na inaaring taong hindi naman kaharap. Halimbawa, o tukso, layuan mo ako. Pagmamalabis o hyperbole. Ito'y tumutukoy sa pagpapahalaga ng lampas o kulang sa katotohanan o sa normal na kalagayan sa hangaring mapaigting ang diwang nais ipahayag ng makata. Halimbawa, narasaid ang pasensya niya sa tindi ng kakulitan ko. Pagtatanong. Ito'y tumutukoy naman sa pag-aalinlangan o pagbibigay ng kahulugang iba sa tinatanong. Ang sagot ay sang-ayon o depende sa iniisip ng nagsasalita. Balintunay o ironiya. Isang uri ng tayutay na nagpapahiwatig ng panlilibak, pagtudyo o pag-uyam sa tao, bagay o pangyayaring tinutukoy. Ipinakikilala ang kahulugang ito sa tono at ekspresyon ng muka na nagsasalita. Halimbawa, ang galing niyang magdala ng damit, ala Reyna Elena. Pagpapalitawag o metonomiya. Ito'y isang tayutay na ang pangalan ng isang bagay na tinutukoy ay pinapalitan ng ibang katawagan o ngalan. Ang ipinalit ay may kaugnayan din sa pinalitan. Halimbawa, si Pinoy ay naupo sa silya bilang pangulo ng bansa. Pagkapalit saklaw o sinekdoke. Ito'y pagbanggit sa bahagi ng isang bagay o kaisipan bilang katapat ng kabuuan sa isang bahagi. Halimbawa, may 4 na paang naghahabulan. Pagtatambis o oxymoron, dalawang magkasalungat na salita. Halimbawa, mapait na tagumpay, nakabibinging katahimikan. Panuto, tukuyin ang tayutay na ginamit sa bawat bilang. Isulat sa salangguhit ang sagot. Una, bagong taong basa lang anyo at tindig,
kahit nakatali kamay pa at leeg kung di si Narciso ay tunay na Adonis. Ito ay tama, pagwawangis. Ikalawa, makinis ang balat at anake burok. Pilik mata at kilay, mistulang balantok. Ito ay pagtutulad. Ikatlo, o taksil na pita sa yamat mataas o hangad sa puring hanging lumilipas. Ikaw ang dahilan ng kasam ang lahat at niring nasapit na kahabag-habag. Ito ay tama, padamdam. Ikaapat, dangan dooy walang oryedas nimpas, gubat na palasyo na masinding harpias. Ito ay pagwawangis. Ang bayang uyami ng dait at sakit, ang dalawang matay bukal ang kaparis. Ito ay pagtutulad. Talasalitaan. Isulat sa salangguhit ang kahulugan ng salita sa bawat bilang. Piliin ang sagot sa kahon. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Ikalawa, isulat ang kasalungat na kahulugan ng salita sa bawat bilang. Piliin ang sagot sa kahon. Pagproseso ng pag-unawa. Unang pangkat, suriin ang tauhan sa pamamagitan ng character profile. Ikalawang pangkat, bigyang pagtalakay at pagusuri ang banghay ng saknong 69 hanggang 172 batay sa elemento. Ikatlo, bigyang pagtalakay at pagusuri ang banghay ng saknong 69 hanggang 172. Sa estilong pampanitikang ginamit ni Francisco Balagtas sa kanyang awit na Florante at Laura, gaya ng pagkakasunod-sunod, pagbabalik-tanaw, paghahanay ng mga pangyayari at simbolismo, mensahe, pahiwatig at kaisipan. Pangkat-apat, iugnay ang mahalagang kaisipan ng Florante at Laura batay sa sariling pananaw, moral, katangian at karanasan ng tao batay sa tauhang si Aladdin. Sunod, bigyang pagusuri ang mahalagang pangyayari ng Florante at Laura sa kanong 69 hanggang 172. Batay sa konteksto ng panahon, sosyo-kultural, lunan at may akda. Balikan ang himagsik ni Balagtas at ang kalagayan ng panahong ito sa pagusuri. Pangkatlima, bigyang pagusuri ang mga elementong panglingwistika sa Florante at Laura, talinghaga at estilo. Magbigay ng mga halimbawang saknong upang ipakita ang mga tinukoy na elementong panlingwistika. Narito ang rubric para sa pagmamarka. I-check mo. Panuto. Lagyan ng check ang salangguhit kung ang pahayag ay totoo at X naman kung hindi totoo. Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Paglalapat at pag-uugnay. Ipahayag ang saloobin, pananaw at damdamin tungkol sa napapanahong issue kaugnay ng isyong tinalakay sa akda. Una, mahalin mo ang iyong kaaway. Dalawa, pantay ang tao sa paningin ng Diyos. Narito ang rubric ng pagmamarka. Pabaong pagkatuto. Sulat refleksyon. Sumulat ng refleksyon batay sa ginawang pagtalakay sa isyong nakapaloob sa aralin. Narito ang rubric sa pagmamarka. Pagninilay sa pagkatuto, nilay pahayag. Dugtungan ng mga pahayag batay sa iyong karanasan sa araling ito. Nalaman kong, naranasan kong, naramdaman kong, para sa akin, ang Florante at Laura bilang isang uri ng panitikan sa kasalukuyang panahon ay bilang mag-aaral. Pasulat. Isulat sa isang talata ang sagot sa mga sumusunod na katanungan. Ano ang naging hamon o balakid sa inyong pagkatuto? Ano ang nakatulong upang maunawaan ang aralin? Ano ang dapat niyong gawin upang mapaunlad pa ang pagkatuto sa aralin? Paggusulit. Panuto. Bilugan ng titik ng tamang sagot.
Kung ito ang inyong mga sagot, mahusay. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Basahin ang saknong 173 hanggang 257 ng Florante at Laura. Pag-aralan at suriin ang mga saknong batay sa tayutay na ginamit ng estilong panlingwistika at mahalagang elemento nito. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi.